Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Avid listener po kami dito sa Quezon. Lalo na ang aking lola na kasalukuyan ay hindi na nakakakita. Although, malakas pa naman si lola, pero kailangan itong alalayan. Nakakatayo pa ito, nakakapaglakad, nakakakain ng siya lang habang nagkakamay. At hindi pa naman din talaga mahina ang pandinig niya. Sadyang sabihin na lamang natin na nagkaroon lang talaga siya ng problema sa paningin. Pero ito na nga. Hindi ko masasabing totoong karanasan ito kasi wala naman talaga ako sa lugar at panahon na mangyari ito, Sir Seth. Pero ang karanasan na ito, ayon sa aking lola Nining, ay ang pinagmulan ng isang pamilya o angkan ng aswang sa aming lugar. May bantog kasi na pamilya sa amin. Although nasa iba't ibang lupalop na ang iba, ang natira dito sa aming lugar ay ang mag-asawang ang padre di pamilya ay galing sa angkan ng aswang na ito. Maraming beses na rin nagkaroon ng issue itong lalaking ito dito sa barangay namin simula nang maangkin niya o mahawa siya ng pagiging aswang ng kanyang mga magulang at lolo at lola. Lalong-lalo na noong bagong yanggaw pa ito. Ilang araw itong nawala na inuwi muna umano doon sa lugar ng kanyang kaanak. Pagkabalik ay sari-sari ng kababalaghan ang nangyayari sa may bakod pa lamang mismo ng bahay nila. Minsan ay naglalakad ito ng hating gabi. Maraming nakakakita dito, lalo na yung mga nakatira sa kabilang bukana ng barangay namin. Napabago-bago umano ng anyo itong lalaking ito. Maglalakad tao. Maya-maya pa ay makalagpas lamang sa isang kanto ay magiging isang baboy na o hindi kaya aso. Palabas ito palagi ng barangay sa kalaliman ng gabi. Walang dala, nakayapak at tanging nakapambaba lamang ang suot na tila baliw na wala sa sarili nun. Pag nakikita nila ito, aasahan mo umano na pagdating ng kinabukasan ay magkakaroon ng mga pangyayari sa kabilang barangay na inataking buntis, nawawalang mga alagang hayop, nagkamatayang mga alaga. Basta mga ganon. Marami pa siyang kakaibang ginagawang kababalagan sa lugar namin. At ayon nga sa aking lola, isa siya sa mga saksi noong kabataan niya, kasama ng kanyang ama, kung paano nagsimula sa pagiging aswang ang angkan ng mga ito. Kwentong hindi nakakasawang pakinggan, kahit na ilang beses pang paulit-ulitin ni lola ang pangyayari na yon. Ayon kay lola, noong una ay normal lamang at namumuhay ang pamilyang ito. Natawagin na lamang nating Pamilya Sulan. Noong mga panahon na ito ay hindi tataas sa 15 anyos ang edad ni lola. Ang Pamilya Sulan ay may mga miyembrong 7. Ang kanilang lolo at lola na sina Lolo Celso at Lola Elsa. Ang kanilang anak na si Bartolome. Ang asawa nitong si Simang. Ang kapatid na babae ni Bartolome na si Puring at ang dalawang anak ni na Bartolome na sina Lucia at Cedes. Noong mga panahon din na ito ay namumuhay ng tahimik ang pamilya nila. Ayon kay lola ay nakakalaro pa nila itong si Lucia at Cedes noon. May mga pagkakataon na ang tatay ni Lola Nining
ay nakakasama pa si Bartolome sa mga gawaing bukid at panghuhuli ng isda. At kapag na sumasama si Lola pati na ang anak ni Bartolome, ay nagagawa nilang maglaro, maghabulan, mag-akyat sa mga puno at maligo sa ilog. Bukod pa dito, Sir Seth, kilala ang ina ni Bartolome na si Lola Elsa bilang isang magaling na manggagamot at isa ding hilot. Sa katunayan ay sa tagal na nitong manghihilot, ay siya pa ang nagpaanak sa nanay ni Lola Neneng nung isinilang nito ang panganay na kapatid ni Lola. Kapag simpleng bali din at hilot ay nagagawang ayusin ni Lola Elsa. Laman din ang simbahan nitong si Lola Elsa. Grabe ang kanyang mga debusyong ginagawa sa may kapal. At ayon kina Lucia at Cedes ay kapag nakakalaro nila si Lola, ay lagi umanong pinapangaral sa kanila ng kanilang Lola Elsa na panatilihin ang pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay at abilidad para makatulong sa mga nangangailangan. Maging ang kanilang lolo Celso, isa ring mabait na tao. Bagamat normal at walang kakayahan kagaya ng kanang asawa, ay tahimik itong tao. Walang bahid na kung anong gulo sa katawan. Ang tanging bisyo lamang nito ay uminom ng lambanog kapag wala na itong ginagawa masyado. Minsan pa nga ay kasama ang tatay ni Lola Nining at itong mismong si Bartolome. Hanggang sa isang araw, ay biglaang dinapuan ng sakit si Lolo Celso. Isa itong kakaibang sakit na ayaw umanong gumaling. Kahit na nasubukan na ang espesyalista ay wala pa rin nangyayari nun. Ginawa na rin ni Lola Elsa ang lahat ng ritual o dasal na alam niya at binabasahan na niya ng kung ano-ano ang kanyang asawa. Pinapahiran ng kung ano-ano para gumaling. Pero sa hindi malamang dahilan, ay wala talagang nangyayari nun. At tila ba lumalala pa ang pakiramdam nito. Hanggang sa umabot na lamang sa puntong nakakarata ito at tila ba hinihintay na lamang ang oras ng kanyang pagpanaw. Dahil sa kadesperadahan ni Lola Elsa, wala itong gabi na hindi mo naririnig na umiiyak. Ayon pa sa mga nakakarinig ay gabi-gabi itong gumagawa ng ritual. Nag-aaral ng bagong dasal para lamang mabigay sa kanyang asawa ang pagbabalik ng maganda nitong kalusugan. Pero walang nangyayari nun. Mga ilang linggo bago pumanaw si Lolo Celso, marami na ang nakapansin ng kakaibang pag-uugali na pinapakita ni Lola Elsa. Wala nang nakakakita sa kanya sa may loob ng simbahan. Ayon pa kay Lucia at Cedes noong maayos pa ang mga ito, lahat umano ng mga nakalagay sa bahay nila na may kinalaman sa simbahan ay bigla na lamang nawala nun. Nakita umano nila ang kanilang lola na pinagkukuha ang mga yon at hindi na nila alam kung saan nagpunta. Maliban pa dito ay may nakakakita kay Lola Elsa sa sementeryo sa kalaliman ng gabi o madaling araw. Pumaparoon at pumaparito na tila ba may ginagawang kung ano nun. Ang nakapagtataka ay niwala man lamang itong dalang ilawan at ang kasuotan niya palagi ay kulay itim. Magpagayon pa man ay wala itong tigil sa kanyang ginagawang mga ritual. Hinahayaan na lamang din ito ng kanyang mga anak sa kadahilan ng bukod sa nararamdaman nila at naiintindihan ang pakiramdam ni Lola Elsa, ay gusto din nilang hanggat posible ay mapagaling si Lolo Celso, na siyang hindi nangyari nun.
Iba ang plano ng may kapal sa kanilang butihing lolo. At isang gabi, pumanaw ito ng tahimik. Tanging pulahaw na lamang ni Lola Elsa ang nagpagising sa lahat ng mga taong naroroon. Halos lahat ay nalungkot, kabilang na siyempre sila Lola Neneng dahil sa napamahal sila sa pamilyang ito. At dahil sa hindi pa uso ang tagagawa ng kabaong at pag-iimbal sa munon, ay nagtulong-tulong ang mga ito. Isinakripisyo umano ng tatay ni Lola Nining ang isang malaking puno sa bakuran nila para lamang magawan ng magandang ataol si Lolo Celso. Madalian nila itong pinagputol-putol hanggang sa nakabuo sila ng isang kabaong. Habang sila Bartolome naman at ang kanyang kapatid na si Puring ay siyang nag-ayos sa pumanaw. Mabilisang nabuo ang kabaong at inilagay ang matandang pumanaw sa loob nito. Doon pa nga lang daw binitawan ni Lola Elsa ang asawa nang maipasok na sa kabaong yon. Bagamat may pagkakataon na binubuksan-buksan niya pa rin ito para hawakan o tingnan habang kinakausap, hinahayaan na lamang nila ang matanda dahil nga din siguro sa pangungulila sa kanyang mahal na asawa. Buong magdamag na tulala si Lola Elsa. Pinagpahinga naman ito ng kanyang mga anak at manugang pero ayaw niya. Ang gusto niya ay siya ang mananatili sa puntod o lamay ng kanyang asawa. Kinahapunan, unang hapon ito ng burol nang nawalan sila ng bisita noon. Nagkanya-kanyang hulasan ng mga tao kabilang na si Lola Nining dahil kailangan din naman nilang asikasuhin ang kanilang pang-araw-araw na gawain para mabuhay. Bali ang mag-anak na lamang ang natira doon. Maliban na lamang kay Bartolome at kay Puring na kailangan ding kumayod noon sa kani-kanilang pinagkakakitaan. Kinahapunan, ang unang dumating sa may lamay ay ang tatay ni Lola Nining. Kasama nilang iba pang kaibigan nila ni Bartolome. Naabutan daw nila na walang tao o walang nagbabantay sa kabaong. Kaya naman napailing na lamang ang tatay ni Lola Nining pero maya-maya ay agad namang may sumilip sa kusina sa kabilang gilid lamang kung saan nakalagay ang kabaong yon. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na noong mga panahon na ito, yung takip ng kabaong ay sarado po yan. Kumbaga hindi mo talaga masisilip ang bangkay unless buksan mo. Lumabas nga si Lola Elsa doon sa may pinto sa may kusina. Humingi ito ng paumanhin dahil ayon sa kanya ay kailangan niyang mag-asikaso ng lulutuin para sa kanyang mag-anak. Sinabi na lamang din ng tatay ni Lola Nining na ayos lang at kampante din naman ito siguro na walang magnanakaw sa bangkay ni Lolo Celso dahil sa itong si Lola Elsa ay isang manggagamot. Tatlong araw lamang ang itatagal ng burol. Kaya naman andun lamang din si Lola Nining at ang kanyang ama na tumutulong sa kanila. Maya-maya pa umano ay kinausap ni Lola Elsa ang tatay ni Lola Nining. Sabi nito, makikisuyo umano na bantayan saglit ang kanyang asawa dahil ipagluluto niya umano ang kanyang pamilya. Pasado 10:00 na noon ng gabi at konti na lamang din ang mga taong natitira para magpuyat. Nagtaka man ang ama ni Lola Nining kung bakit gabing-gabi na kung magluto si Lola Elsa noon at bakit inabot siya ng maghapon doon sa loob ng kusina. Ay naisip na lamang nito marahil ay sinusulit niya lamang ang panahon na naroroon pa ang kanyang asawa dahil hindi naman din madalas magsama ang lahat para kumain. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay amoy na sa loob ng bahay ng matanda ang luto nito.
Pati nga ang tatay ni Lola Nining at si Lola Nining mismo ay napalunok dahil parang masarap ang niluluto ng matandang yon. Maya-maya pa ulit ay lumabas na ang matanda sa kusina. Muli itong nagpaalam sa ama ni Lola Nining na susunduin niya lang ang kanyang pamilya noon. Muli itong humingi ng pasensya na sa kanilang pamilya lamang umano ang salo-salong yon at sana ay mapagbigyan sila. Babawi na lamang umano si Lola Elsa sa susunod na mga araw. Bagay na tinanguan na lamang ng ama ni Lola noon. Naiintindihan niya naman. Ayon pa nga kay Lola Nining, gusto niya sanang alukin siya ng kanyang mga kaibigang sina Lucia at Cedes pero pinagsabihan siya ng kanyang ama na bawal at baka bumangon daw si Lolo Celso. So ito na nga. Napapasok na ang buong pamilya. Pati mga bata na nasa labas lamang. Si Puring lamang din naman ay nasa labas lang din. Nagbabantay naman sila pero ayaw din silang payagan ni Lola Elsa noon na tumulong sa kanya sa pagluluto. Anya, gusto niya lamang sulitin ng sandali na parang yung pagluluto niya daw kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pumasok ang magpamilya sa loob ng kusinang yon. Naririnig pa nila Lola Nining na nag-uusap ang mga ito. At parang ultimong siya ay nakakaramdam na rin ng paggutom nun. Dahil sa kwentuhan ng mga ito. Kung paano nila purihin ang karning luto ni Lola Elsa. Kung gaano sila nasarapan. At kung paano nga ba lutuin yon. Yun daw kasi ang paborito ng kanilang namayapang ama at lolo. At magpasa hanggang sa mga sandaling yon ay hindi nagbabago ang lasa. Masarap, malinamnam. Matapos ang kainan na yun ay talagang naubos daw nila ito. Bida pa ni Lucia at Cedes kay Lola Neneng ay para daw nagkatay ang kanilang Lola Elsa ng isang buong kambing at pinakain sa kanila. Marami at malalaki ang karne. Natakam naman si Lola, pero wala naman siya magagawa. Sabi pa nga ni Lola Nining, naisip niya pa daw na sumilip doon o mangupit ng ulam. Pero nang kunwari ay nagpaalam siya para maghugas sa lababo, ay wala nang natira. As in naligpit na din ang pamilya. Matapos noon ay naging normal na mano-mano ang lahat. Huling gabi bago ng burol, ay sumilip ang tatay ni Lola Nining sa may ataol nun. Gusto niya lamang din tingnan si Lolo Celso sa huling pagkakataon. Tiningnan niya na maigi ang matanda. Nagtataka siya kahit papano gawa ng parang may mali kay Lolo Celso. Hindi niya lamang malaman kung ano pero iba daw talaga ang pakiramdam noon ng lolo ko sa tuhod. Sumunod na araw ng libing. Medyo tinanghali ng gising ang magpamilya. Inaantok pa daw sila at tila ba mabigat ang kanilang pakiramdam. Nung umaga na yon, yung ibang kapitbahay at ibang dumayong kamag-anakan nila ang nagayos ng mga lulutuin. Unang bumangon ay si Lola Elsa noon. Tapos si Puring, kahit na mabigat ang pakiramdam ay talagang nakitulong din. Subali sinimula na ang seremonya. Yung usual na paraan ng libing. Isa-isa nang pumunta ang mga manghuhuling paalam sa namayapa. Muling sumilip ang tatay ni Lola Nining at alam niyang talagang may mali noon. Hanggang sa ito na. Noong simulan na nilang buhati ng kabaong, takang-taka sila kung bakit napakagaan ng kabaong na yon. Ilang beses pa nilang sinilip ang loob kasi parang bata lamang ang bigat nun.
Sabi pa nga ng lolo ko sa tuhod ay kayang-kaya niyang iangat ng mag-isa ang kabaong sa sobrang gaan. Partida, Sir Seth. 4 pa silang nagbuhat nun. Bakit ganon? Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ng isa sa mga kasama ng lolo ko sa tuhod na nagbuhat ng kabaong. Pero sinubukan niya umanong pisilin ang katawan ni Lolo Celso. At laking gulat nila nang mapansin kung bakit parang walang katawan ng matandang yon. Nakikapa ang lolo ko sa tuhod, Sir Seth, at sa gulantang niya, hindi lamang ang katawan ang hindi niya makapa sa matanda. Pati braso at hita nito, wala. Nagkatinginan na rin ang lahat nun nang subukan nilang silipin ang lahat ng parte ng katawan. Tanging balikat hanggang ulo, mula tuod hanggang paa, yung kamay hanggang palad ang natira sa katawan ng matanda. Tila ito kinarne ng kung sino. Ang nakapagtataka pa ay napakalinis ng pagkakagawa. Walang dugo, walang bahid ng pagkabulok at talagang tinapyas ito. Nagpanik na ang lahat. Pati ang pamilya ni Lolo Celso ay nagkagulo na kung ano ang nangyari sa kanilang lolo at ama. Sa lahat ng magkakamag-anak nun, tanging isa lamang ang nanatiling kalmado. Yun ay walang iba kundi si Lola Elsa. Hindi nila alam ang ire-react. Nagtuturuan ba kung itutuloy ang paglibing sa matanda o kailangan ng agarang report sa otoridad ang gagawin? Ginawa naman nilang may report sa pulis pero wala. Ano naman ang gagawin o iisipin nitong lead? Bagamat magkakaroon ng investigasyon, ay itinuloy pa rin ang paglibing na ginawa lamang sa likod bahay ng pamilyang ito. Ilang araw na hindi makatulog ang aking lolo sa tuhod sa mga pangyayari. Lalo na at napapabalitaan niyang ang buong pamilya ay nagkasakit. Maliban kay Lola Elsa. Hanggang sa isang gabi, padasal sa bahay ni Lolo Celso. Wala ang buong mag-anak maliban kay Lola Elsa. Masama daw talaga ang pakiramdam ng lahat nun. Matapos ang padasal, nakiramdam ang lolo ko sa tuhod at ang isa pang kumpare nila sa galaw ni Lola Elsa. Kinukutuban kasi sila, Sir Seth. Pero lumipas sa magdamag ay tila wala namang nangyayaring hindi maganda hanggang sa nakatulog na lamang sila doon sa bahay nila Lola Nining. Maya-maya pa umano, may nagsisigawan na. Nang bumangon sila at tingnan, si Bartolome, hinahabol ng itak ang sariling ina na sinisigawan niya. Sa takot nila na baka maitak ang matanda ay agad silang rumisponde nun. At kitang-kita nila si Lola Elsa na puno ng lupa ang katawan. At wag ka, Sir Seth, ang libingan ni Lolo Celso nahukay na. Pinilit nilang pigilan si Bartolome kasama na ng ibang mga kabarangay na lumabas na rin nun. Pero napakalakas nito, nagwawala. Doon nila nalaman na namatay ang isang anak ni Bartolome, si Cedes. Bigla umano itong binawian ng buhay matapos magsuka ng maitim. Dagdag pa niya, mabalbon umano ang mga kamay at mukha ni Cedes nun. Namumula ang mga mata, naghihingalo at umiiyak na para bang may kung anong meron sa katawan niya na sumasapi sa kanya na hindi niya kinaya.
At nang puntahan ni Bartolome ang kanyang ina, huling-huli niya sa akto na nilalantakan nito ang bangkay ng kanyang asawa. Hindi pa maipaliwanag nila Lola sa tuhod noon ang nangyari, pero nang bigla na lamang tumayo ng tuwid si Lola Elsa at tumakbong parang isang mabangis na hayop palayo. Dun na nila napagtanto na si Lola Elsa ay hindi na ordinaryong tao.